Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoong Hesus, Ikaw ang anak ng Diyos at anak ni Maria. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, Ikaw ang salita ng Diyos na nagkatawang tao at isinilang ng Birheng Maria. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, naparito ka upang maging liwanag ng sanlibutan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming gumugunita sa mahal na Birheng Maria ay humihiling na iyong pagbigyan pakundangan sa kanyang pagdalangin upang kami marapating tumanggap mula sa abot-abot na kaloob mo. Sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mga kapatid, yamang tinanggap ninyo ang Panginoon si Kristo Jesus, mamuhay kayo sa paraang karapat-dapat sa Kanya. Manatili kayo sa Kanya at isalig sa Kanya ang inyong buhay. Magpakatibay kayo sa pananampalatayang itinuro sa inyo at laging magpasalamat sa Diyos. Mag-ingat kayo upang hindi mabihag ninuman sa pamamagitan ng walang kabuluhan at magdarayang aral at hindi nasasalig kay Kristo, kundi sa sabi-sabi ng matatanda at sa mga tuntunin ng sanlibutan. Sapagkat ang buong kalikasan ng Diyos ay na kay Kristo nang siya'y maging tao, at dahil sa inyong pakikipag-isa sa Kanya, naging ganap ang inyong buhay. Sakop niya ang lahat ng kapangyarihan at kapamahalaan. Dahil sa pakikipag-isa kay Kristo, kayo'y tinuli hindi sa laman, kundi sa pagwawaksi ng masamang hilig ng laman. Ito ang pagtutuling mula kay Kristo. Nang kayo'y binyagan, nalibing kayong kasama ni Kristo at muling nabuhay na kasama niya dahil sa inyong pananalig sa kapangyarihan ng Diyos na muling bumuhay sa Kanya. Kayong mga hentil na dating patay dahil sa kasalanan, ay muling binuhay ng Diyos na kasama ni Kristo. Pinatawad niya tayo sa ating mga kasalanan at pinawalang bisa ang lahat ng kasulatan laban sa atin, pati mga pananagutang kaugnay nito. Pinawi niya ang lahat ng ito nang ipako siya sa krus. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, nilupig niya ang mga pinuno at kapangyarihan ng sanlibutan. Ang mga ito'y parang mga bihag na kanyang ipinarada sa madla bilang katunayan ng kanyang pagtatagumpay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Diyos ay mapagmahal, tanay pinauunlakan. Ang Diyos ay mapagmahal, tanay pinauunlakan. Ang kadakilaan ng Diyos ko at Hari aking ihahayag. Di ko titigilan magpakailanman ang magpasalamat.
Aking pupurihit, pasasalamatan siya araw-araw. Di ako titigil ng pasasalamat magpakailanman. Ang Diyos ay mapagmahal, tanay pinauunlakan. Ang Panginoong Diyos ay puspos ng pag-ibig at lipos ng habag. Banayad magalit, ang pag-ibig niya ay hindi kumukupas. Siya ay mabuti at kahit kanino'y hindi nagtatangi. Sa kanyang nilikha, ang pagtingin niya ay mamamalagi. Ang Diyos ay mapagmahal, tanay pinauunlakan. Magpupuring lahat sa iyo, O Panginoon, ang iyong nilalang. Lahat mong nilikha ay pupurihit ka't pasasalamatan. Babanggitin nilang tunay na dakila ang iyong kaharian at ibabalitang tunay kang dakila't makapangyarihan. Ang Diyos ay mapagmahal, tanay pinauunlakan. Hallelujah, 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 hallelujah. Hinirang tayo ni Kristo upang mamungang totoo bilang mabubuting tao. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umahon si Jesus sa isang burol at magdamag doon na nanalangin. Kinaumagahan, tinawag niya ang kanyang mga alagad at pumili siya ng 12 sa kanila na tinawag niyang mga apostol. Si Simon na pinangalanan niyang Pedro at si Andres na kanyang kapatid. Sina Santiago, Juan, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomas at Santiago na anak ni Alfeo, si Simon ang makabayan, si Judas na anak ni Santiago, at si Judas Iscariote na naging taksil. Bumaba si Jesus kasama sila at humayo sa isang patag na lugar. Naroon ang marami sa kanyang mga alagad at ang napakaraming tao buhat sa Judea at Jerusalem at sa mga bayan sa baybaying dagat ng Tiro at Sidon. Pumaroon sila upang makinig sa kanya at mapagaling sa kanilang mga karamdaman. Pinagaling din niya ang mga pinahihirapan ng masasamang espiritu. At sinikap ng lahat ng tao na mahipo siya sapagkat may taglay siyang kapangyarihang makapagpagaling ng lahat. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Si Jesus na yata ang pinakaabala sa lahat. Bising-busy ang Panginoon sa maraming mga gawain. Walang oras na hindi niya ginugugol para tuparin ang kanyang tungkulin, mangaral, magpagaling, at turuan ang mga tao. Pero kapansin-pansin na kahit abalang-abala, bising-busy ang Panginoon,
ay hindi niya isinasakripisyo at binabaliwala ang oras kausap ang kanyang Ama sa langit. Kaya magdamag siya na nananalangin. Kaya nga sa gitna ng maraming gawain, ay hindi pumapalya ang Panginoon sa pakikipag-usap sa kanyang Ama sa langit. Tayo baligtad. Busy kasi tayo, kaya wala tayong oras manalangin. Dami nating ginagawa. Kaya yung mga dasal natin, nagdadasal naman tayo, pero maikli, nagmamadali. Yung kalidad ng panalangin natin bumababa habang tayo ay nagiging abala. Pero habang tayo ay nagiging abala sa marami nating mga tungkulin at mga responsibilidad sa buhay, mas lalo na maglaan tayo ng oras sa pananalangin. Mas lalo nating kausapin ang Panginoon habang dumadami pa at lumalaki ang mga responsibilidad natin sa buhay. Malaking tukso na dahil marami tayong ginagawa, tsaka na lang tayo magdasal. Hintayin na lang natin yung pagkakataon na wala na tayong masyadong ginagawa, tsaka tayo magdadasal ng seryoso. Baliktad. Habang dumarami, habang nagiging abala tayo sa gawain, mas lalo na dagdagan natin ang oras ng ating pananalangin. Una, sa panalangin tayo humuhugot ng lakas at karunungan. Hindi natin kayang mag-isa. Hindi natin kaya na pagdesisyonan lang ang mga dapat pagdesisyonan sa buhay ng nag-iisa. Maraming mga desisyon natin, kundi man lahat, ay dapat pagdasalan. Si Jesus sa Ebanghelyo natin, bago niya pinili o hinirang ang 12 apostol, talagang pinagdasalan niya. Talagang gumugol siya ng oras para pagnilayan. Mas lalo na tayo. Huwag tayong maging superman o superwoman na akala natin kaya nating mag-isa. Yung lakas, lalo na yung karunungan. Yung karunungan galing sa Diyos. At kailangan natin ng karunungan sa bawat desisyon natin sa buhay. Yung panalangin ay susi para tumanggap tayo ng karunungan mula sa Panginoon. Kaya ng unang dahilan bakit dapat tayong manalangin, kailangan natin ng lakas at karunungan. Ikalawa ay upang pagnilayan ang kalooban ng Diyos. Sa buhay natin, hindi yung gusto natin ang masusunod. Sa bawat sitwasyon ng buhay, lagi nating sinasaliksik, ano ba ang kalooban ng Diyos? Yan din ang pinagninilayan natin sa panalangin. Tuwing nagdadasal tayo, hindi lang tayo humihingi ng ating pangangailangan, tinutuklas din natin ano ang kalooban ng Diyos. Mahalaga nga na tuwing magdarasal tayo, may hawak din tayong Biblia. Kasi sa Biblia natin natutuklasan yung kalooban ng Diyos. Sana nga ay huwag tayong manalangin nang hindi nagbasa o nagnilay ng salita ng Diyos. Yung Bible, yan ang number 1 prayer book. Bago pa yung mga aklat natin ng nobena at iba pang mga prayer books, yung Bible ang number 1 prayer book. Bit natin yan. Tuwing tayo, lalo na, ay mananalangin. Sapagkat ang panalangin ay pagtuklas
sa kalooban ng Diyos. Panghuli, sa pamagitan ng panalangin, lumalago tayo sa pag-ibig sa Diyos. Karelasyon natin ang Diyos, higit pa sa kasintahan. Kaya nga ang Panginoon, katipan natin. Kaya kung katipan natin siya, mahal natin siya, katulad din naman ng mga minamahal natin sa buhay, binibigyan natin ng oras para tayo ay magniig, para tayo ay magkasama. Para lumalim ang pag-ibig natin sa Diyos, kailangan nating maglaan ng oras para lang sa Kanya. Ano ang dapat nating gawin? Isa lang. Bigyan mo ng schedule yung dasal sa buhay mo araw-araw. At pag dumating yung oras na yan, titigil ang lahat kasi para sa Diyos yan. Kaya meron tayong 24 oras sa buong maghapon. Anong oras ka mananalangin? At pag dumating yung oras na yan, madaling araw man yan, o umaga, o tanghali, o gabi, basta pumatak yung oras na yan, titigil ka. Yung dasal para maging matagumpay, pinaplano din yan. Pag hindi mo in-schedule, malamang-lamang hindi ka makapagdasal. Katulad din naman ng mga gawain natin, ini-schedule natin. Bahagi ng araw-araw nating schedule yung pananalangin. Para hindi ka pumalya, magdasal. Personal na manalangin, ilagay mo sa schedule mo buong maghapon at respetuhin mo yung oras na yan. Ibig sabihin, walang ibang activity ang pwedeng pumalit sa schedule na yan pag dumating yung oras na yan para sa Panginoon. Hilingin din natin ang panalangin ng Mahal na Birhen dahil siya ang ating modelo ng pananalangin. Natuklasan niya ang kalooban at plano ng Diyos sa kanya dahil sa kanyang malalim na pananalangin. At tuwing tayo ay magdarasal, ipanalangin nawa tayo ni Maria na ang kanyang kamahal-mahalang pangalan ay ginugunitan natin sa araw na ito. Tinatawag tayo ng Diyos bilang kanyang hinirang upang sundin ang kanyang kalooban. Manalangin tayo ng may pananalig sa Diyos na nagnanais na ang kanyang bayan ay mamagitan para sa sandaigdigan. Ating itugon, Ama, pakinggan mo kami kay Kristo. Ama, pakinggan mo kami kay Kristo. Ang simbahan sa pamamagitan ng Santo Papa at ng mga obispo, naway umakay sa atin sa kaganapan ng buhay Kristiyano. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, pakinggan mo kami kay Kristo. Ang mga mambabatas, naway gabayan ang ating bayan para sa kasiguraduhan ng kinabukasan at kaunlaran ng ating bayan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, pakinggan mo kami kay Kristo. Tayo naway magsumikap at maging tapat sa ating bokasyon na itinakda ng Diyos para gampanan natin. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, pakinggan mo kami kay Kristo. Ang mga matatanda, may sakit at nalulumbay, naway matagpuan ang presensya ng Diyos
sa kanilang mga pagsubok at paghihirap. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, pakinggan mo kami kay Kristo. Ang mga yumao, naway mamahinga sa kapayapaan ng kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, pakinggan mo kami kay Kristo. Alalahanin natin ang mga kapatid nating humihiling ng ating panalangin, lalo na ang mga may sakit. Itaas din natin sa Panginoon ang intensyon ng mga kapatid nating nagpapamisa, lalo na ang mga humihiling ng kagalingan at nananalangin para sa mga yumao nilang mahal sa buhay. Ipagdasal din natin ang mga naging biktima ng lindol sa bansang Morocco at tahimik nating ipanalangin ang ating mga personal na kahilingan. Panginoon, akitin mo kami upang kami ay maglaan ng oras para sa iyo sa pananalangin. Pagkalooban mo kami ng karunungan at nawa lagi naming matuklasan ang iyong kalooban at magkaroon ng lakas na ito'y tuparin namin. Ikaw na aming Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay namin sana ay kalugdan mo, isang bayan na nagpupugay, nagmamahal sa'yo. Saan yun itong tinapay na nagdudulot ng buhay at alak na sagisag ng bigay mong kaligtasan. Pakinggan mo kami, mapagkalingang Diyos. Itulot mong sarili namin laging maihandog sa banal mong hapag ngayon. Amin ang ginaganap. Manalangin kay mga kapatid upang ang paghahain natin kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, iniaalay namin sa iyo ang mga handog na ito bilang pagtanaw ng utang na loob ngayong aming pinagdiriwang ang paggunita sa ina ng iyong anak. Marapatin mong maganap ang pagpapalitan ng iyong kaloob at ng aming handog upang makapakinabang kami sa iyong ibayong pagtubos. Sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpalang maging ina ni Jesucristo, ang mahal na birheng nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay, ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na birhen bilang iyong abang alipin na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal mga kaloob na ito pang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkait inuming pinagsasaluhan natin hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak at inaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw, kawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikrarangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Manalangin tayo sa ating Ama sa Langit, alinsunod sa turo sa atin ng Panginoong Hesus. Ama namin, sumasalangit ka, Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama.
Hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Pero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Saan ako tutungo? Saan pa maghahanap? Hanggang sa dulo ng dagat, walang makikitang tulad mo. Libutin man ang mundong ito, sikaping makamtan ang pangarap ko. Ngunit ngayon at kailan pa man, walang makikitang tulad mo. Ikaw ang buhay, tanging ligaya, munti kong alay, papurit pagsamba sa iyo, Jesus, Panginoon, tagapagligtas, pag-ibig ng Ama.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsalo-salo sa banal na paikinabang ay nakikiusap na pakundangan sa pagunita namin sa mahal na Birheng Maria, marapatin mong kami makadulog sa iyong piging sa kalangitan. Sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.